Tingnan nyo ang nasa video. Sa palagay nyo ba tama ba ang mga katagang ginamit? Pure mangga. Tama ba? Oo o hindi? Taas yung kamay na nagsabi na oo. Taas yung kamay na nagsabi ng hindi. At kung hindi, bakit? Di ba? So, tama ba? Okay. Oo o hindi? Doon sa mga nagsabi na hindi, very good. Okay. Hindi tama yung mga katagang ginamit. Mali. Bakit ka mo? Dahil purong pure mangga. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang gamitin yung pure. Bakit? Dahil yan ay adjective na tumutukoy sa mangga. Bakit? Meron bang peking mangga na binibenta mo? Kung meron siguro sa mga, sabihin natin sa mga decoration. Pero yung binibenta mo, prutas. So, kung binibenta mo prutas, ang presumption, ibig sabihin, talagang lahat yan ay natural, lahat yan ay puro. Kahit Carabao mango pa yan o anong klaseng mangga yan, purong mangga yan. No? Maliban na lang kung yung mga binibenta mo, sabihin natin, nagbibenta ka ng mga plastic na mangga para dekorasyon, no? Para decoration sa bahay, o kaya mga laruang mangga. Tapos mayroon ka ring mga sabihin natin mga unan na hugis mangga. Tapos inihalo mo yung purong mangga. So, yun, pwede mong ilagay doon na pure mangga. Pero kung wala ka namang katabi, o kaya yung mga katabi mo ay mga mangga, hindi mo na kailangan gamitin yan. Kasi yung ginagamit lang yung pure, kung number one, kung yung binibenta mo ay sabihin natin binibenta mo ay nakapakete. So kung nakapakete yan, talagang kailangan mong ilagay na pure na mangga. Kasi maaring artificial yan. Maaring jelly ace lamang yan, di ba? Kaya maaring asukal lamang yan, no? So para ipagmalaki mo na, uy, ito, no, yung nakapaketing to, talagang purong mangga ito. Hindi ito, walang halong chemical, di ba? Pero kung nagbebenta ka ng prutas, hindi mo na kailangan, no? So dapat tanggalin na yung pure mangga. Okay? So sana may natutunan kayo at maraming salamat po.